Magandang araw sa inyo lahat. Ako'y nagbabalik para sa turo ni Jeff. Ako nga ulit si Ginong Jeffy S. Manankil, narito para sa panibagong pagkakataon na ating pagsasamahan para sa panibagong leksyon na inyong matututunan. Halina kayo upang tayo'y maglakbay para sa inyong magiging bagong kaalaman. Sa muli ay nais kong hingin ang inyong magiging kooperasyon sa ating paraan ng pagtuturo sa maraming mga kabataan sa panahon ng pandemya. Please subscribe naman po sa ating YouTube channel na ito at huwag na huwag kakalimutan na i-click ang batingaw ng abiso nang sa ganon sa susunod na video na i-upload ko ay paniguradong mapapanood ninyo. Alam niyo ba ng ating paksa para sa araw na ito ay isang epiko? Pero bago natin malalaman at maririnig yan mula sa akin mamaya, ay paniguradong bibigyan muna natin ng kahulugan kung ano ang ibig sabihin ng epiko. Sino bang nakakaalam sa inyo ng kahulugan nito? Magtaas lamang ng kamay. Nagtataas nga kayo ng kamay, ngunit hindi ko ito nakikita, pero okay lang din. Sapagkat bibigyan natin sa puntong ito ng kahulugan. Kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng epiko? Ang epiko ay epic sa wikang Ingles, na uri ng panitikang matatagpuan sa iba't ibang pangkat etniko ng ating bansa. Ito ay tumatalakay sa mga kabayanihan, katapangan, pakikipagtunggali ng tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mo mapapaniwalaan sapagkat maraming pangyayari sa loob ng epiko ang siyang posibleng matatawag nating puro makababalaghan. So yan ang ibig sabihin ng epiko. Sana ay alam nyo na ito sapagkat hindi lamang ito paksa ng baitang 8 para sa asignaturang Filipino, kundi naging paksa nyo na ito nung nakaraang taon nung kayo ay nasa baitang 7. Kaya hindi na ito bago sa inyo. Kaya alam kong marami kayong matututunan sa hapon ito, sa araw na ito. Kaya simulan na natin. Bago tayo tuluyang dadako at pag-usapan ang kwentong tampok natin sa araw na ito na isang epiko, ay pag-usapan muna natin at bigyan ng pansin ang tinatawag na paghahawa ng balakid. Ang paghahawa ng balakid ay tumutukoy sa mga salitang may konting kahirapan na matatagpuan sa loob ng kwentong ating pag-uusapan mamaya-maya lamang. Bibigyan natin ito ng kahulugan nang sa ganon, sa inyong pakikinig sa akin mamaya ay paniguradong madali ninyong maiintindihan ang buong kwento. Mayroon lamang tayong 4 na mga salitang napili at ang unang salita ay ang salitang nganga. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng nganga? Pwede rin. Pero alam niyo ba na maraming ibig sabihin ang salitang nganga? Posibleng ang unang kahulugan ng nganga ay ito yung pagbuka ng bibig. Pero hindi yan ang tamang kahulugan na ating gagamitin sa kwentong ating pag-uusapan mamaya na isang epiko, kundi ang kahulugang ito. Ang nganga ay tumutukoy sa magkahalong buyo, apog na binalot sa isang dahon tapos ninunguya ng isang tao. Ito yung parabang nagpapapula ng kanilang ngipin at kanilang laway, kung saan pinaniniwalaan ito ng maraming mga Pilipino na nagpapatibay ng mga ngipin. Ang ating ikalawang salita na ating bibigyan ng pansin ay ang salitang nakalawit. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng nakalawit? Magaling! Yan ang ibig sabihin ng nakalawit. Ibig sabihin, nakabitin. Yan, nakabitin ang ibig sabihin ng salitang nakalawit. Ang ating pangatlong salita naman ay ang salitang patong. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng patong? Hindi. Sapagkat ang ibig sabihin ng patong ay panali sa lieg. Ginagamit ito ng mga matatapang na tao noong unang panahon. Yan ang ating malalaman sa ating kwento mamaya. At ang ating ika-4 na salita ay walang iba kundi ang salitang salumpuwit. Alam niyo ba kung ang ibig sabihin ng salumpuwit? Magaling! Alam ninyo ang ibig sabihin ng salumpuwit. Ang salumpuwit, walang iba kundi ang upuan. Yan ang 4 na mga salitang may konting kahirapan na maririnig natin mamaya-maya na lamang ng konti, pero alam kong maiintindihan nyo na ito dahil nabigyan na natin ng kahulugan. Tayo na may dadako ngayon sa mga tauhan ng epiko. Mayroon lamang tayong 8 mga tauhan na babanggitin na nakapaloob sa epikong ating pag-uusapan. Una sa mga tauhan ay si Tuwaang, kung saan ilalarawan natin si Tuwaang bilang matapang, malakas, mabilis at matalino.
Ang pangalawang tauhan na mayroon tayo para sa epikong ito ay walang iba kundi si Bai. Si Bai ay ang babaeng kapatid ni Tuwaang. Pangatlo sa mga tauhan, walang iba kundi ang binata ng panggavukan. Pang-apat naman, ang dalaga na siyang tumutukoy sa dalaga ng buhong na langit. Panlimang tauhan, walang iba kundi ang binata ng pangumanon. Pang-anim na tauhan ay ang gungutan kung saan ito'y tumutukoy sa isang ibong nakapagsasalita. Pampito sa mga tauhan ay walang iba kundi ang binata ng sakadna. At ang panghuli, ang pangwalo sa mga tauhan na ating pag-uusapan at makikilala mamaya ay walang iba kundi ang dalaga ng munawon. Yan ang 8 mga tauhan na nakapaloob sa epiko na inyong maririnig mula sa akin mamaya na lamang po ng konti, kaya antay-antay lamang dahil inyo nang maririnig mula sa akin ang epiko na tampok para sa araw na ito. Narito na ang tampok na kwento natin para sa araw na ito. Makinig ng mabuti dahil babasahin ko na sa inyo ang epiko ng mga bagubo na pinamagatang Si Tuwaang at ang Babae ng Buhong ng Langit. Sa kaharian ng Kuaman, may isang lalaking nagngangalang Tuwaang. Tinawag niya ang kanyang kapatid na si Bai. Lumapit si Bai at ito ay nagdala ng nganga. Ang magkapatid ay ngumuya ng nganga. Sinabi ni Tuwaang na may dalang mensahe ang hangin na pinapapunta siya sa kaharian ni Batuoy, isang bayani, sapagkat may isang dalagang dumating sa kaharian, ngunit hindi siya nakikipag-usap sa mga kalalakihan doon. Kaya pinatawag ng isa sa mga kalalakihan ang hangin para ipatawag si Tuwaang. Hindi pumayag si Bai sa gagawing paglalakbay ni Tuwaang. Kinakabahan si Bai sa maaring mangyaring masama kay Tuwaang, pero hindi nakinig si Tuwaang sa sinabi ni Bai. Kinuha niya ang kanyang sibat at kalasag at tinawag ang kidlat upang dalhin siya sa lugar ng pinanggayungan. Pagkarating doon ay bumisita siya sa bahay ng binata ng pangkavukad. Sinamahan siya ng binata ng panggavukad sa kanyang paglalakbay. Sila'y nakarating sa tahanan ni Batuoy. Humiga si Tuwaang sa tabi ng dalagang nagbalita sa kanya at kaagad na nakatulog. Bumunot ang dalaga ng isang buhok ni Tuwaang na nakalawit. Nagsalita ang dalaga at nakilala nila ang isa't isa. Ang dalaga ay ang dalaga ng buhong na langit. Tumakas siya at nagtatago mula sa binata ng pangumanon, isang higante na may palamuti sa ulo na abot ang mga ulap. Gusto siyang pakasalan ng binata ngunit tinanggihan niya ang alok nito. Nagalit ang binata at sinunog ang bayan ng dalaga. Sinundan niya ang dalaga saan man siya mapadpad at sinunog niya ang mga bayan na pinagtataguan ng dalaga. Kaya naghanap ang dalaga ng pagtataguan sa mundong ito. Pagkatapos magkwento ang dalaga kay Tuwaang, dumating bigla ang binata ng pangumanon, balot ng apoy, at pinagpapatay niya ang mga tao sa kaharian ni Batuoy. Naglaban si Tuwaang at ang binata ng pangumanon gamit ang kanilang mga sandata, ngunit magkasinlakas lamang silang dalawa at nasira ang kanilang mga sandata. Tinawag ng binata ng pangumanon ang kanyang patong, isang mahabang bakal. Ito'y kanyang ibinato at pumulupot kay Tuwaang. Lumiyab ito, ngunit itinaas ni Tuwaang ang kanyang kanang bisig at namatay ang apoy. Tinawag ni Tuwaang ang kanyang patong at ibinato sa binata. Lumiyab ito at namatay ang binata. Pagkatapos ng labanan ay binuhay niya ang mga namatay na tauhan gamit ang kanyang laway. Dinala niya ang dalaga sa kanyang bayan sakay ng kidlat. Ikinwento ng gungutan na nakita niya sa kanyang panaginip na darating si Tuwaang sa Kawkawangan. Inalok naman ni Tuwaang ang gungutan na sumama sa paglalakbay niya. Tinanggap naman ito ng gungutan, tumuloy na sila sa paglalakbay.
Nakarating si Tuwaang at ang gungutan sa kasal. Dumating ang binata ng panayangan na nakaupo sa gintong salumpuwit. Ang binata ng liwanon, ang binata ng pagsikat ng araw, at ang binata ng sakadna, ang ikakasal na lalaki, at ang kaniyang 100 pang tagasunod. Nakiusap ang binata ng sakadna na linisin ang mga kalat sa kasal, ngunit sinagot naman siya ni Tuwaang na may pulang dahon sa okasyon. Nagsimula ang mga unang seremonya ng kasal. Binayaran ng mga kamag-anak ang mga sabakan ng babaeng ikakasal hanggang may naiwang 2 hindi mabayaran. Umamin ang binata ng sakadna na hindi niya kayang bayaran ang 2 bagay. Pero tinulungan siya ni Tuwaang gamit ng paglikha ng isang sinaunang gong bilang kapalit sa unang bagay at gintong gitara at gintong banse o gintong plauta sa pangalawang bagay. Lumabas ang dalaga ng munawon, ang dalagang ikakasal, para magbigay ng nganga sa lahat ng bisita. Pagkatapos niyang bigyan ang lahat ng panauhin ng nganga, umupo siya sa tabi ni Tuwaang. Naggalit ang binata ng sakadna. Hinamon ng binata si Tuwaang sa labas ng bahay. Ang gungutan, samantala ay nakapatay na ng mga kasama ng binata hanggang sa 6 na lang ang natira. Nagkipaglaban ang 2 sa 6 na kalaban hanggang ang natira na lamang ay si Tuwaang at ang binata ng sakadna. Binato ng napakalakas ni Tuwaang ang binata at lumubog siya sa lupa at nakita niya ang isa sa mga tagapagbantay ng mundong ilalim. Bumalik agad sa mundo ang binata at itinapon naman si Tuwaang sa mundong ilalim, kung saan nakita rin ang tagapagbantay rito. Nalaman ni Tuwaang ang kahinaan ng binata at pagkalabas niya roon, kinuha ang gintong plauta na nagtataglay ng buhay ng binata. Dahil mas ginusto ng binata na mamatay kaysa mapabilang sa kampo ni Tuwaang, sinira ni Tuwaang ang plauta at ang binata ay unti-unting namatay. Inuwi ni Tuwaang ang dalaga sa kuaman kung saan siya ay naghari habang buhay. So yan ang kabuuan ng epiko natin para sa araw na ito, kung saan dapat ay pinakinggan ninyo ng maayos dahil mamaya-maya lamang ay tatangin ko kayo ng ilang mga tanong hinggil sa inyong napakinggang epiko. Ayan, so narinig nyo na ng klaro mula sa akin ang epiko na aking kababanggit lamang sa inyo kanina. Narinig nyo na ang buong kwento, kaya mayroon akong mga itatanong para sa inyo. Unang tanong, sino-sino ulit ang mga tauhan na matatagpuan sa kwento o sa epikong pinamagatang si Tuwaang at ang dalaga ng buhong na langit? Ibigay ang 8. Una, tama. Ikalawa, magaling. Pangatlo, tama ulit. Pang-4, tama ulit. Panlima, tama ulit. Pang-6, tama. Pang-7, tama. At pang-8, yan, magaling. So, ibig sabihin, tinandaan ni na talaga lahat ng nabanggit kong tauhan kanina, na ibinahagi ko sa inyo kanina, kaya madali ninyo itong nasagot para sa unang tanong pa lang. Sa ikalawang tanong na ibibigay ko sa inyo, makinig ng mabuti. Paano napagtagumpayan ni Tuwaang ang naging hamon sa kanya? Paano na ito napagtagumpayan? Magbigay nga na inyong sagot. Tama, napagtagumpayan niya ito dahil sa kanyang angking talino, dahil sa kanyang angking galing, dahil malakas siya na uri ng nilalang, kay madali niyang napagtagumpayan ang lahat ng naging hamon sa kanya. Sana'y ganun tayo sa buhay, kahit anong problema na darating sa atin, ay masusolusyonan natin ito kaagad-agad dahil sa matapang tayo, pero alam kong matapang kayo, alam kong matibay kayo, kahit anumang pagsubok na dumating o darating sa inyo, ay paniguradong madali ninyo itong malalampasan. Pangatlong tanong na ibibigay ko ay, paano kung ang tao sa panahon natin ngayon ay katulad
ng mga tauhan na nakapaloob sa epikong ating napag-usapan kanina. Ano ang mangyayari sa mundo? Tama. Ano pa? Magbanggit pa. Magaling. So, ang daming posibleng mangyari sa mundo kung halimbawa man sila, yung nasa kwento, ay nandito sa mundo natin ngayon. Ang dami sigurong mga matatapang, ang dami sigurong madaling na ipagtatanggol ang sarili dahil sa angkin na galing, dahil sa angking kabayanihan ng isang tao na alam kong agad-agad na tumutulong sa maraming tao sa ating lipunang ginagalawan, nang sa ganon ay yung mga taong yaon ay makagalaw ng mabilis, ng madali, sapagkat hindi lamang sila nag-iisa, kundi may mga taong tumutulong sa kanila. Yan, ang galing nyo naman. So, ibig sabihin, nakinig kayo ng maayos sa akin nung ibinahagi ko sa inyo ang kwento at alam kong nahinuha nyo na rin yung mga pangyayari doon kung halimbawa man, yaon ay mangyayari sa totoong buhay. Bago ko tapusin ang pag-uusap nating ito, ang pagsasama nating ito, ay magbibigay muna ako sa inyo ng takdang aralin nang sa ganon ay may mapagkakaabalahan kayo sa inyong bahay, sa inyong tahanan mamaya pagkatapos ng ating konting pag-uusap na ginagawa ngayon. Magbasa ng ibang epiko at ihalintulad si tuwaang sa bida ng epikong inyong babasahin. Tignan natin kung ano ang kanilang magiging kaibahan at titignan din natin kung ano ang kanilang magiging pagkakatulad. So yan ang inyong magiging takdang aralin para sa araw na ito. Wag na wag ninyong kakalimutan dahil hihingin ko yan sa inyo sa susunod na pagkakataon na ating pagsasamahan. Nais kong magpasalamat sa inyong lahat sa inyong naging partisipasyon sa akin para sa araw na ito. Kaya palakpakan ang bawat isa, palakpakan ang inyong mga sarili dahil magaling ninyong nasagot ang aking mga tanong, dahil sa nakinig kayo ng maayos sa akin nung ibinahagi ko ang kwento. Magaling ang inyong ipinakita, kaya 2 thumbs up talaga kayo para sa akin. Palakpakan, maraming salamat sa inyong naging partisipasyon. Ito nga ulit si Ginong Jeppy S. Manangkil para sa turo ni Jeff. Ako muna ay magpapaalam muna sa ngayon dahil magkikita pa tayo panigurado sa susunod na pagkakataon. Mag-ingat kayong sa lahat ng panahon, mag-ingat kayo parati, magdasal nang sa ganon ay maging safe tayo sa lahat ng panahon. Paalam!